Mabuting araw. Kape tayo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol naman sa kasal. Okay? Ito ay isang tugon doon sa nauna ko pang sinabi na napapanahon ang diborsyo. Sinabi ko rin doon na ang diborsyo ay dahil sa katigasan ng ating ulo. Subalit, ang videong ito ay tugon ko doon sa aking unang video. Para saan nga ba ang kasal o ang tinatawag natin na holy matrimony? Sa simbahang Katolika, ang kasal ay isang sakramento. Nasabi ko na ang sakramento ay galing sa sacra at mentum. Okay? Ito ay sagrado. Okay? At ito ay binabahagi natin bilang isang simbolo at sign ng pag-ibig ng Diyos. Sa problema natin ngayon sa mag-asawa, hindi po diborsyo ang sagot. Kung ikaw ay kay Kristo, hindi mo kailangan ng diborsyo. Sabi ko nga, ginawa lang yon sa katigasan ng ating ulo. Ngayon, kung alam lang ng mga ikinakasal, sinasabi ko ito dahil sa tingin ko may pagkukulang ang simbahan. Bakit kamo? Kasi ang akala natin yung mga pari, obispo, sila lamang ang inoordinahan. Subalit, ang mag-asawa ay inoordinahan din. Ang mga pari, ang mga obispo, diakono, ay inoordinahan upang maging tagapagbalita, tagapaghayag, tagabuo ng simbahan ni Kristo. Subalit, gaya ng society, okay, ang pamilya, ang smallest unit of society. Ang pamilya rin, ang smallest unit of the church. Kaya nga, ang mag-asawa ay inoordinahan. Silang dalawa ay nangangako. Nangangako na bubuo ng pamilya, Kristiyanong pamilya. At kung tapat sila at tunay sa isa't isa, ibinabahagi nila ang pag-ibig ni Kristo. Gaya ni Kristo, ikinasal siya sa simbahan. Kaya nga, ang relasyon ay isa lamang. Isang Diyos para sa tao. At sa mag-asawa, isa rin. Isang lalaki, isang babae. Para sa isa't isa. Kaya, kung siseryosohin nila, at sana ipaliwanag ng simbahan na ang matrimonyo ay isa ring ordinasyon, sakramento, banal na sakramento. Pag-isipan natin, sa tingin mo ba, pagkatunay sila sa kanilang pangako, kailangan pa ba ng diborsyo? Pag-isipan natin habang nagkakape.